mga ka-legit Davercats, aba, G sa Gedli na ipinantapat sa therapy. Ito na naman, may panibago na naman silang pagbabago, aba, hindi ata tumatagal. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. And for today's video, of course, bago tayo magsimula, itakal muna natin ito pong si Anima Christy Permin. Kasi ito pong si Anima Christy Permin ay nagpakalat ng isang malisyosong balita or masasabi nating fake news na inalmahan ng MTRCB. Dahil ikinalat nito na siya daw or si Vice Ganda ay ipinatawag di umano ng MTRCB dahil daw sa pagkain nito ng isang bagong food na kanyang ini-endorso. So dahil po dito nakarating agad ito kasi itong account nito ni Anima Christy Permin sa X or dati pong na ang tawag ay Twitter ay talaga namang umani po ng iba't ibang reaksyon mula po sa mga netizen at ito po ay nakaabot na rin sa MTRCB. So dahil dito, naglabas po sila ng kanilang statement patungkol dito. Naglabas ng statement ang Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB laban sa fake news. Ito ay sanhi ng isang misleading social media post na ipinatawag daw di umano ng MTRCB ang isang kilalang personalidad na lumabas kamakailan sa TV commercial ng isang fast food chain. Sabi po ng ilan, patola alert, naglabas ng babala ang MTRCB ngayong linggo, October 29, upang mag-ingat ang publiko sa fake news. Sabi niya, para sa agarang paglathala. MTRCB nagbabala sa publiko mag-ingat sa fake news. Pinabulaanan ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB ang mga post sa social media nang nagsabing ipinatawag ng board ang isang kilalang personalidad na lumabas kamakailan sa isang television commercial ng isang fast food chain. Ang mga paratang na ito ay may masamang hangarin at walang katotohanan. Sa panahon ng digital age, mahalaga na tiyakin kung ang tunay ang mga balita at maging mapanuri sa iba't ibang uri or sources ng impormasyon bago ito ipamahagi. Ipinakita ng insidenteng ito ang kahalaga ng media literacy at critical na pag-iisip. Patuloy na sumuporta ang MTRCB sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa Presidential Communication Office or PCO sa kampanya nito laban sa disinformation at misinformation. Naniniwala kami na dapat nang wakasan ang fake news at hayaan na ang katotohanan ang siyang maghari. So, nilinaw po ng MTRCB sa kanila pong pahayag na wala pong katotohanan ang ilan sa mga fake news na ito. Napag-alaman na ito pong nagkakalat na mga balitang ito ay parang followers nitong si Vice Ganda sa Twitter. Ang mga paratang na ito ay masamang hangarin at walang katotohanan. Sabi niya, hindi pinangalanan kung sino ba ang personalidad na tinutukoy ng MTRCB sa babala, ngunit nahinuha ng marami na iyon ay pangunahing host ng It's Showtime na si Vice Ganda. Kaya naman talaga namang sobrang naalarma ang MTRCB patungkol sa bagay na ito, kaya sinusugpo po nila ngayon at nakabantay ang MTRCB para po aksyonan itong pinapakalat na balita ng isang Twitter account na nagngangalang Anima Christy Permin. So ngayon, ito na pag-usapan natin. Ito na nga kahapon po may napansin tayo nakakaiba dito po sa ipinalabas ng tape although sila po ay replay po, hindi pala replay, kumbaga na tape na record niya yung kanilang pinapalabas. Ganon din naman sa Eat Bulaga or sa E80 ngayon. Lahat po ng mga programa na pinapalabas nila ngayon, lahat po yun is na-tape na-record na-taping na po nila at pinapalabas nila ng live dito po sa kanilang YouTube channel at sa ilang mga platform at sa Free TV. Napansin ng lahat na ang G sa Gedli ni Yorme ay pinalitan. Kumbaga parang pinalitan ng schedule. Kasi nga, 'di ba, parang ang pinantatapat kasi ng tape
Bulaga dito po sa malakas na programa or segment po ng EAT na tinatawag na Sugod Bahay Mga Kapatid. Ang pinatatapat dito, ito pong G sa Gedli. Ang ginawa po nila, ipinantapat po nila sa bagong segment ng EAT na therapy. Pero this time, ngayong araw naman ng Martes, ay binago na naman kasi kahapon po, hindi po nila nagustuhan yung naging resulta nung paglipat or pag-switch nila dito sa G sa Gedli. Kasi kahapon kasi habang umiere ang therapy, talagang kitang-kita mo na halos 800 pa rin, no, ang resulta. At ngayon po, ang ipinantapat naman po nila, ito pong Word of the Ring, dito po sa bagong segment po ng EAT na therapy. Kasi nga dapat talagang kinaaliwan po ngayon ito pong pinakabagong segment ng EAT dahil kakaiba siya Hindi pa natin siya nakikita sa ibang mga shows, ano. Although, meron pong somehow, meron po siyang pinanggayahan na parang game show sa international. Pero modified na siya. Kumbaga, mas pinaganda at mas madali siyang intindihin at mas pinadali kung paano ka mananalo. And this time, eto na nga, mas tinambakan pa. Kasi nga, di ba, parang hindi po nila nagustuhan yung naging resulta nung iiba nila ng schedule. Eto na, Word of the Ring ang pinantapat nila sa therapy. Habang ang Word of the Ring ay umeere sa lahat ng social media platform at sa Free TV, they only got 465 na mga manonood. At ang pagkakaalam natin, yan po ay yung mga empleyado pa nila dito po sa tape. At the same time, habang ang mas okay pa kahapon, 'di ba? Kasi kung sa G sa Gedli nila itinapat, meron pa silang 835. Tapos nag-end ang G sa Gedli ng 900. So dumagdag ng 100. And kung ikukumpara po natin 'yan dun sa naging resulta naman ng mga live concurrent viewers, isa lang sa isang social media platform lang po yung atin pong itatapat dito po sa Word of the Ring na ipinantapat ng tape is meron pong 36,000. Ayan 36,000K watching while playing therapy. So talagang sobrang sobrang litong-lito na yung mga tao at nakikita natin na sobrang kumbaga kung ita-transform or gagamitin natin yung ating sariling salita, talagang ubos na po talaga yung mga nagtsatsagang manood dito po sa nasabing show. At if I'm not mistaken, lahat po ng mga manonood nila doon is talagang masasabi natin na po yan kung hindi bashers, pwede ring mga empleyado nila na talagang nakatutok. Kasi syempre nga naman, di ba, kahiya-hiya naman na habang sobrang dami, thousands ang nanonood sa EAT at sa It's Showtime at sila naman para silang kakarampot yung mga nanonood sa kanila, tapos sasabihin po nila na nag-double digit daw ang kanilang rating for 3 days in a row. Ano bang kasinungalingan yan, So, kayo na po ang humusga. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating pong mga viewers at sa lahat ng ating mga supporters. Unahin po natin ang komento mula kay, ito si Mr. Malyari Mascareñas. Hi, good afternoon. Lagi kong pinapanood ang vlog mo. Sa'yo lang ako na-inform. Pa-shoutout naman ulit, Malyari Mascareñas. Take care and God bless you and your family. Thank you so much, Mr. Malyari. And sinashoutout po natin ang family ni Mr. Malyari Mascareñas at ang kanyang mga constituents na nanonood ngayon, Nasaan man silang lupalop ng Pilipinas ngayon. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa matindihan ninyong pagsuporta araw-araw sa ating pong mga daily updates. And another comments coming from ito si Mr. Mascareñas pa rin. Sabi niya, malapit na yan Brunei. Magka-franchise. Ang EAT malapit na ang Brunei. Nag-uusap na yan TVJ Production and TV Station at Brunei. Sa akin pong pagkakaalam ay wala pa pong pag-uusap or wala pa pong parang plano to get an international EAT sa Brunei. Sabi naman ni Mr. Manuel Ponce, thank you ulit sa pa-shoutout Miss Dareds. Basta always no skip to ads po lagi tayo. Thank you so much Mr. Manuel Ponce at
yung manood lang po kayo sa ating pong mga vlogs ay talaga namang malaking help na po yan. Sabi ni Mr. Joel Lau, good evening Idol Dared, sa kakainip, ang tagal mo kasi mag-upload ng content mo. Nakakatulog na ako kakaabang sa vlog mo, Idol Dared. So thank you po Mr. Joel Lau. Salamat po. And Mr. Manuel Ponce, basta yung ginawa ni Joey De Leon kahapon, grabe, napakasarap pakinggan at sarap na pakiramdam, mukhang sign na yun ang pagbabalik ng original title na Itbulaga sa TVJ. God bless at good luck. Ingat po lagi tayong lahat. Yan, maraming salamat po mga ating po mga viewers at salamat din sa mga komento ninyo. Kung hindi pa po kayo nakapag-like, share at subscribe sa channel na ito, huwag nyo na pong kalimutang mag-like and subscribe at i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page, Dar Eds TV.